What is this? Bulalas ni Bea nakakapasok lamang ng breaking news. Sofia! Sigaw nito. Napatakbo naman si Sofia sa kinaroroonan ng pinsan. Nawalan ng kulay ang mukha niya nang mapanood ang balita. Ipaliwanag mo sa akin to, Sofia. What happened? Yang braso mo na sinabi mong nadulas ka at tumama sa pader. Kagagawan ba to ng asawa ni Mr. Del Franco? Answer me, Sofia. Marahang tumango si Sofia. See? Walang magandang maidudulot sa'yo yung muli niyong pagkikita ng lalaking yan. Kung nagawa kang i-frame up noon ng babaeng yan para mawala ka sa buhay nila ng asawa niya, lalo na ngayon at balitang-balita na may relasyon kayo ni Dominic. Kaya kong sarili ko, Bea. Huwag kang masyadong mag-alala. Nagpatawag na ako ng press. I am willing to have an interview today para maliwanagan ng issue na yan. I know, kagagawan to ni Nadine para tuluyang masira ang pangalan ko. Hindi ko siya uurungan, Bea. Lalaban ako para malinis ng pangalan ko. Napailing na lamang si Bea sa tinura ng pinsan. Natatakot siya sa maaaring kahinatnan ng mga binabalak ni Sofia. Sasamahan kita sa press con. Anito. No, Bea. Darating si Chris. Just keep the television open. Watch me move. Humalik pa siya sa pinsan bago naglakad palabas ng kabahayan. Kung noon ay halos manginig si Sofia sa kislap na lamang ng mga kamera, ngayon ay matapang niyang hinarap ang mga ito. Bumalik ako, hindi para sumira ng isang pamilya. Bumalik ako para linisin ang pangalan ko. Stop bothering me and my family. Ayokong maapektuhan ang anak ko sa mga issue na to. I am happy with my fiancé, Chris Castro. He's right there. Itinuro pa ang kinaroroonan ng kaibigan. Maging si Chris ay nabigla sa sinabi ng dalaga. Ang mga kamera ay nabaling sa kinatatayuan ni Chris. Tanging ngiti lamang at kaway ang ginawa ng binata. What did you do? Tanong ni Chris nang makapasok na sila sa kotse. Thanks, my friend. You're my savior. Alam mong media, hindi sila titigil. Pasasaan ba't mawawala din sa sirkulasyon ng issue? Relax, sa business world lang tatatakang sinabi ko. But for the rest of the community, wala silang pake. Napailing na lamang si Chris. Hindi na niya mabasa kung anong tumatakbo sa isipan ng kaibigan. Sana lamang ay hindi ito masaktan sa bandang huli. Sa ginawa mo, hindi ko na mahanap ang soulmate ko. So what now? Are we gonna act as if we really are in love with each other? Natawa si Sofia. Bakit? Ayaw mo ba? How dare you, Chris? Hindi ba ako pasado sa taste mo? Nangungulot ang noo ng binata. Hindi tayo talo. At pinaarte ang teenage siya kamarahang ikinumpas ang palad sa hangin. Lalong nagtawa ang dalaga. Let's find out kung anong magiging reaksyon dito ni Bea. Siguradong malalagot na naman ako sa babaeng yun. Humanda ka, princess. Lagot ka kay Principal Bea. Hindi nga sila nagkamali dahil pagpasok pa lamang ng sasakyan sa gate ay sumalubong na sa kanilang nakapamewang na si Bea habang nakatayo pa sa puno ng pinto. Ano bang pumasok sa isip mo, Sofia? Ano bang kalokohan na to? Bea, kahit ako nagulat sa ginawa niya, wala akong alam dyan. Nakataas pang dalawang palad na tugon ni Chris, tsaka marahang pumasok. Si Sofia naman ay nanggigigil na pinanlakihan ng mata ang binata. Sagutin mo ako, Sofia. I'm sorry, friend. Natutop ni Sofia ang bibig. Friend what, Sofia? Principal, hani ni Chris. Mabilis na naglakad papasok sa bahay ang dalaga. Get back here, Sofia. Hindi pa ako tapos. Hindi nito napigilang tumawa. Kayong dalawa talaga? Napuno ng tawanan ng buong kabahayan. Hindi maiwasan ni Dominic ang mapatiimbagang nang marinig ang pahayag ni Sofia sa press con. Kaya pala ganoon na lamang kalapit at kalambing ni na Chris at Sofia sa isa't isa. Sir, mataas pong lagnat ni Patrick. Pinainom ko na po siya kanina ng gamot niya pero hindi pa rin po bumababa. Kinakabahang wika ng tagapag-alaga ng anak. Nasaan ang ma'am na din mo? Hindi pa po siya umuuwi, sir. Mabilis na pinuntahan ni Dominic ang anak. Mataas ang lagnat niya. Ihanda mong mga gamit niya, Sander. Dadalhin natin siya sa ospital. Kinuha ang cellphone at tinawagan ng asawa. Answer the phone, Nadine. Ilang ulit niyang tinawagan ng asawa pero hindi ito sumasagot. Sir, nakahanda na pong mga gamit ni Patrick. Kahit papaano ay naging kalmado na rin si Dominic nang basahin ng doktor ang kalagayan ng anak. Sander, umuwi ka na muna. Ako nang magbabantay kay Patrick.
Pero sir, sige na Sander. Pag uwi ng ma'am na din mo, sabihin mong sumunod agad dito. Opo sir. Marahang nakaupo si Dominic sa tabi ng anak nang maalala si Sofia. Napatingin ito sa cellular phone na nakalapag sa gilid ng kama, napabuntong hininga at pinulot. Napahugot muna ito ng malalim na hininga bago pinindot ang numero ni Sofia. Ikinagulat naman ni Sofia nang makita ang pangalan ng caller sa screen ng cellphone. Napabangon ito sa kama. Hello? I'm sorry to disturb you, Sophie. Miss De Torres. It's okay, Mr. Del Franco. Napatawag ka. I just want to say na hindi ako makakapasok tomorrow. I can't attend the meeting with the investors. Ikaw na munang bahala. Sure. Is there any emergency, Mr. Del Franco? May problema ba? Patrick is in the hospital. The doctor said he's out of danger pero hindi pa rin ako mapanatag. I want to be with my son, Miss De Torres. I hope you understand. Napakagatlabi si Sofia sa narinig. She noticed the sincerity on Dominic's voice. Iniisip tuloy niya, ganito din kaya ito mag-alala para kay David kung sakasakali? Miss De Torres? I'm still here, Mr. Del Franco. By the way, I wanna say sorry for what happened yesterday. Hindi alam ni Nadine ng ginagawa niya. I think so, Mr. Del Franco. May iba ka pa bang sasabihin? Baka mamaya niyan marinig ka pa ng asawa mo na kausap ako. Sumugod yun dito. Pabirong wika ni Sofia. She's not here, Miss De Torres. Kanina ko pa nga siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Napakunot noong dalaga. Tawagan mo ulit siya, baka sakaling sumagot na siya. Stay calm, Mr. Del Franco. Patrick will be fine. Salamat, Miss De Torres. I have to hang the phone. Gising na si Patrick. Goodbye, Mr. Del Franco. Naipilig ni Sofia ang ulo at muling bumalik sa pagkakahiga. Kasunod niyo ng malalim na pagbuntong hininga. Maya-maya'y sunod-sunod na katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang malalim na pag-iisip. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok mula roon ang dalawang bata. Tita! Mommy! How are my babies? At mabilis na binuhat paakyat ng kama ang dalawa. What's wrong? Boses ni Beyang sumunod na narinig ni Sofia. Humahangos itong pumasok sa silid. There you are! Nagsumiksik naman sa tabi ni Sofia ang dalawang bata na tila takot na takot. Mas lalo naman itong niyakap ang dalawa. What's wrong, Bea? That too ang kukulit. Sabi ko nang mag-shower na sila, tinakbuhan ba naman ako? Kids, ani ni Sofia. Ako nang magsa-shower sa mga to. Mabuti pa nga, parating na si Leon, kakain kami sa labas, magbibihis na din ako. Hindi ka ba sasama? Ibinaba ang hawak na tuwalya. Tita, sama ka na please. Oo nga mami, sama ka na please. Sinong nagsabing hindi ako sasama? Sabay pang sigaw ng dalawang bata sa katuwaan. Sa mall dumiretsyong mga ito, habang naghihintay ng order ay naglibot-libot muna sina Sofia at ang mga bata. Mommy, look! May puppet show doon! Let's go! Ani ni David habang hinihila ang kamay ng ina. Come with us, Ivy! At kinarga ang bata. We'll go back after the show. Call you later. Aniya kina Leon at Bea. Tuwang-tuwa ang dalawang bata habang nanunood. Kahit papaano ay nababawasan ng stress ni Sofia. Biglang napalis ang ngiti niya nang mapagsinong babaeng naglalakad patungo sa escalator. Hindi siya maaaring magkamali. Sina din iyon at may ka-holding hands na lalaki. Mommy! Are you saying something, anak? Pero wala sa anak ang atensyon. Mommy, naiihi po ako. Let's go. Halika na, Ivy. Let's go back to your mom and dad. Sige po, tita. Napakunot noo si Bea nang mapansin ang itsura ng pinsan. What's wrong? Para kang nakakita ng multo dyan. Puna nito. I'll tell you at home. Sasamahan ko lang saglit si David sa comfort room. Okay, we'll stay here. Nasa second floor pa si Leon. Ang tagal kasi ng order nating food. Kinagabihan ay pumwesto sina Sofia at Bea sa sala para magkwentuhan. Napag-usapan nilang nakita ni Sofia sa mall kaninang umaga. Are you sure, Sofia? Si Nadine Del Franco ang nakita mo? Seriously? Tumango ang dalaga. Sofia, hindi kaya kapatid niya yun o di naman kaya isang kaibigan? I don't think so, Bea. Nag-iisang anak ng mga Vasquez si Nadine. Kaibigan? Magkahawak kamay? Too fishy.
Sabay tayo. Where are you going? Matutulog na Bea. Sabay turo sa malaking orasan. See, it's past 11 already. Huwag mong sabihin hindi ka matutulog. Isang throw pillow ang ibinato ni Bea sa pinsan. Nakakainis naman, hindi pa tayo tapos magkwentuhan aalis ka na. Napangiti naman si Sofia. Kung may balita ulit akong masasagap, I'll give you an update. How's Patrick? Ani ni Sofia nang makasabay si Dominic sa pagsakay sa elevator. He's okay now, sa awa ng Diyos nakarecover na rin siya. He went to school already. Nakangiting tugon ni Dominic. How's the meeting with the Korean investors? Napangiti at nag-thumbs up siya. Actually, yung signature mo na lang ang kulang. Sa ganda ng proposal, halos hindi na nila ako pinagsalita. That's a good news. You're my angel. Natigilan si Sofia sa sinabi ng katabi. Mabuti na lamang at biglang nagbell at bumukas ang pinto ng elevator. Hindi tuloy nila napansin na nasa 25th floor na sila. Nandito na tayo. Ladies first. Ani ni Dominic. Nagmamadali namang naglakad palabas si Sofia. Miss De Torres. Tawag ni Dominic. Yes? I bought a lunch. Medyo marami to kaya let's have lunch together. Tumango naman si Sofia. Sure, pasok na ako. At itinuro ang pinto ng opisina niya. Pumayag si Sofia na magsalo sila sa pananghalian para kahit papaano ay makapagtanong siya ng personal na buhay nito. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi tuloy mapakali si Sofia nang mapansin ang pagtayo ni Dominic sa upuan nito at pagkuha ng paper bag na nasa mesa. Nagkunwari itong busy nang makitang palabas na ito ng pinto. Maya-maya pa'y kumakatok na ito sa pinto. Come in. Busy, it's lunchtime. Hindi mo yata napansin ang oras, Miss De Torres. Kunway tumingin si Sofia sa suot na wristwatch. Oo nga pala, inayos ko lang tong mga papeles na dadalhin ko sa Davao. Alam mo naman, masyado akong matikuloso pagdating sa mga papeles. I want it perfect. By the way, let's drop the formalities. You can call me Princess and I call you Dominic. Tumayo na ito. Tumango naman si Dominic. Let's go then. Dumiretso sila sa personal quarter ni Dominic. Mukhang masarap ang mga ito. Luto mo? Yup, maaga kasi akong gumising, kaya pinaghandaan ko ng breakfast at merienda si Patrick. Alam mo naman hindi na siguradong mga nabibili ngayon. You became a good father to your son. Komento ni Sofia. By the way, si Nadine nakauwi na ba? Tumango ito habang inaabot ang plato at kutsara sa dalaga. Yeah, umuwi siya 2 days after makalabas ng hospital si Patrick. Pero tumawag si Manang Corazon kanina. Umalis na naman daw siya. Let's eat. Si Manang Corazon nasa inyo pa rin? Si Abby. Natuwa tuloy ito nang marinig ang pangalan ng mabait na kawaksi. Yes, she's still with us, pati si Abby. Sila na nga lamang ang nakatagal sa amin. You know, Nadine, a brat. Marami nang sumubok pero hindi sila nakakatagal. Kung hindi ko nga kinakausap si Manang Corazon, baka iniwan na rin nila ako. Gusto ko tuloy silang makita. Bumisita ka minsan para kahit papaano ay makita at makumusta mo rin sila. Tumango-tango si Sofia. Salamat, pag-iisipan ko. Han! Gulat ang rumehistro sa mukha ni Nadine nang buksan ng pinto at makita ang dalawa. What is happening here? Dire-diretsong pumasok. Tumayo si Dominic upang salubungin ang asawa. Nadine, come. Join us. I hate you, Dominic! Sinampal nitong pisngi ng asawa. At ikaw na babae ka? How dare you? Pinalaan na kita. Wag kang makalapit-lapit sa asawa ko. Sabay turo sa dalaga. Stop it, Nadine. Wala kaming ginagawang masama. Hani ni Dominic at pinigilan ng asawa sa banta nitong panunugod kay Sofia. Tumigil sa pagkain si Sofia at tumayo. I have to go, Dominic. At naglakad palabas. Ni hindi nito tinapunan ng tingin si Nadine. Mga agaw? Bulyaw pa ni Nadine bago tuluyang makalabas ng pinto ang dalaga. Stop it. Tama na, Nadine. Wala ka nang ginawa kundi ang pairalin ng napakadumi mong isip. Bakit hindi ka nalang umalis? Tutal, yan naman ang lagi mong ginagawa. Now you're talking, ha? Dati naman hindi mo ako sinusumbatan, Dominic. Don't you love me? Sagutin mo ako, Dominic. Hindi sumagot si Dominic. Naglakad ito patungo sa mesa at isa-isang inayos ang mga pinagkainan. Ano ba, Dominic? Ano bang ginagawa mo dito, Nadine? Malambing na lumapit si Nadine sa asawa.
Hinaplos ang balikat nito. Kasi Dominic, alam mo naman yung mga pangangailangan ko. Honey, halos hindi ko na nabibili yung mga gamit na gusto ko. Halos hindi na ako makapag-relax. You want me to give you money? Exactly! Napailing na lamang si Dominic. Hindi naman niya mahindian ng asawa lalo pat na ipangako niya sa yumaong ama na hindi niya hahayaang lumaki ang anak na hindi buo ang pamilya. Kailangan niyang tiisin ang pag-uugali ni Nadine. Kinuha niyang wallet sa bulsa. Here, iniabot ang credit card. Iyan na lamang ang natitirang ipon ko, Nadine. Sana naman magtipid ka kahit papano. Alam mo namang hindi pa nakakabangon ng kumpanya. Here we go again, Dominic. Sa tuwing bibigyan mo ko ng pera, lagi na lamang may kabuntot na sermon. Why don't you just give me what I want? Singhal nito siya mabilis na kinuha ang credit card. I'm leaving. Sandali na din, saan ka na naman ba pupunta? Sa lugar na malayo sa paninermon mo. I hate the people here. Magbabakasyon ako. Walang lingong likod na tugon ni Nadine at tuluyan na lumabas ng kwarto. What about Patrick's family day? Sa susunod na araw na yon. Habol niya rito, ikinumpas pa ni Nadine ang palad. I can't come. Isama mo si Abby, total yun naman ang trabaho niya. Napangisi si Sofia nang marinig ang sinabi ni Nadine. Magbabakasyon ito, tsaka hindi ito nag-iisa. Marahan siyang lumabas sa pinagkukublihan. Hindi tuloy niya maiwasang maawa kay Dominic. Ang laki rin ng pinagbago ng lalaki. Kung gaano ito katigas noon, siya rin namang kabait niya ngayon. Hindi niya alam kung alam ni Dominic ang ginagawa ni Nadine o sadyang nagbubulag-bulagan lamang ito. Sabihin kaya ni Sophia ang nalalaman na ginagawa ni Nadine sa asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.